natin sa AutoZone guys at pina-check natin yung cause ng check engine light. So ang nakita dun sa scanner ay yung knock sensor. So eto guys, yung knock sensor. So mamaya pag uwi ko sa bahay, papakita ko sa inyo kung paano palitan yung knock sensor guys. So nag-research ako, may way na pwedeng palitan yung knock sensor na hindi tatanggalin yung manifold. So tignan ko mamaya kung paano natin ma-access yung knock sensor. So ayan guys, nakaset na yung jack natin. So tanggalin natin tong liner na to para mas madali natin ma-access yung knock sensor. So ipakita ko sa inyo guys kung saan yung knock sensor. So ayun siya guys, yung knock sensor. So yan, so, tanggalin natin tong cover na to para mas madali natin makuha. So ayun guys, yung knock sensor, ayan. So pag dito abot na natin, so pwede natin tanggalin. So guys, hindi natin makuha sa ilalim, so akin naman ang oras, so dito ko na lang tatanggalin yung knock sensor. So minub ko tong manifold, so nakikita na natin yung asan na yung knock sensor andun. So may access na tayo dyan guys. So dito natin tatanggalin. Ito yung tools na kailangan natin, 27mm na socket, at ito yung parts guys, yung knock sensor. So ito yung tatanggalin natin at papalitan natin. Tatanggalin natin yung luma at ikakabit natin tong bago. So umpisahan natin. Dito natin dinali guys. So ang gamit natin yung 27mm na socket. Ayun guys, kikita nyo. So yun, naluwagan ko na. Dito ako pumesto guys. Hawak ko yung ratchet dito, inila ko pataas. Tatanggalin ko na yung knock sensor. So dito ko pasok yung kamay ko, linuluwagan ko na yung knock sensor. Oh, nahulog. Pero tanggal na guys. Nahulog. Ito yung luma na tinanggal natin. So ito yung bago guys. So ayan yung bago, ito yung luma. So madali lang tanggalin guys. So ang gawin nyo, pag hindi nyo makuha sa ibaba, tanggalin nyo na lang yung manifold at i-move nyo konti pa ganon, para magkaroon kayo ng access dito. Ang kailangan yung tools ay ito lang, yung 27mm na long socket. So ayan guys, babalik na natin lahat. So ayun na yung bago guys. So nilagay ko dito sa taas yung bagong knock sensor. Punta ako sa ilalim. So ayan guys, may idea na kayo kung saan ko binunot. So dyan natin nilagay yung knock sensor. So tinanggal ko yung manifold, ayan. Kasi sa baba mahirap. Wala akong tools na pang tanggal yung socket ng yung sa wire ng knock sensor. So ayun yung bagong knock sensor. Andun siya guys, doon banda. So nakabit na natin, ibabalik na natin lahat. Paandarin na natin yung sakyan. Tignan natin kung mawawala yung check engine niya. So ayun guys, talagay na natin yung bagong knock sensor. So mahirap din, pero nagawa natin ng paraan para tanggalin yung luma. Alam nyo guys, kung kaya ko, kaya din nyo to. Kung gusto nyo makatipid ng $300, gawin nyo na lang. Piliin nyo yung parts at kayo nang maglagay. So ayun guys, tapos na tayo. So ito guys, papandarin na natin. Tignan natin kung nawala yung check engine nya. So ito guys, paandarin na natin. Ayun, wala na yung check engine nya guys. So naayos na yung knock sensor nya.
So nakatipid tayo ng $300. Dito sa Amerika guys, kailangan natin gawin. Kung hindi, pagdalhin mo sa shop, madadali ka talaga. So ayun guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, paki-likes na lang ang ating video. Salamat mga kasabong at kakotsi ko.